At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 166 para kay season 4 natin kay Kalbo. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos sa pagdating ni Blast dyan sa eksena para pigilan na etong si Garo. At now ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay nagpakilala lang ito si Blast. Sabi niya nga dyan na siya si Blast at ngayon sasabihin niya yung detalye dyan kala Garo. Pero later na at ito nga sabi niya dyan na tama yung sinabi ni Silverfang dyan kay Garo na kinokontrol si Garo ng isang Diyos. So kaya nga dito talagang nagulat ito si Silverfang kasi ang inaasahan niya yung nagko-control dyan kay Garo ay isang evil, hindi God. At ito ngayon napapa-question mark itong si Garo. Sabi niya nga dyan, anong Diyos yung sinasabi mo? At ito nga ngayon sagot na itong si Blast. Sabi niya nga dyan, di rin ba masabi na ito ni Garo? Hindi niya napapansin yung nature ng divine power na nakuha niya. At ito nga ngayon tuloy pa ni Blast na anuman yung i-unleash ni Garo na pag-atake habang nandiyan siya sa Earth ay magbibigay yan o magdudulot yan ng kapahamakan sa buong mundo at pati na sa lahat ng mga sangkatauhan, sa lahat ng nabubuhay rito. So kaya nga ito, tanong ni Blast yan si Garo, inline daw ba yan sa goal ni Garo? Ibig sabihin dyan ba talaga yung gusto mangyari ni Garo? So ito ay tahitahimik lang dyan itong si Garo, but then mamaya-maya ito nga sumagot na siya. Sabi na nga dyan, tignan daw natin itong si Blast kasi nga raw kakarating lang tapos ang ingay-ingay, daming sinasabi. At ito ngayon sabi ni Garo, o sige sabihin na nila na totoo yung sinasabi ni Blast. Pero ano naman pakialam niya, sabi niya ganyan. So laro pakialam itong si Garo sa kung ano man yung sinasabi ni Blast. At saka isa pa, ano raw gustong gawin ni Blast na gawin ni Garo? So ito ngayon sagot si Blast, sabi niya nga dyan, kung naiintindihan na nito ni Garo yung sitwasyon, ang gusto ni Blast si isama itong si Garo sa other dimension pero pansamantala lang. So kaya nga ito biglang nilabas na ni Blast itong kanyang bola para nga i-transfer na itong si Garo. Pero yan kung papayag itong si Garo. At ito nga ngayon biglang sabi nga ngayon ni Blast, pagmasdan mo yung paligid at ito ngayon bagsak rito yung support team natin. At ito nga sabi ngayon ni Blast na yung mga tao hindi kinakaya yung radiation na nalalabas nito ni Garo. So siguro hindi aware itong si Garo na naglalabas siya ng pagkalakas-lakas na radiation. At ito nga lahat ng mga tao rito bagsak. So kaya ito tuloy ni Blast dahil nga sa hindi kinakaya ng mga tao yung presensya ni Garo, kaya kahit mag-stay nga lang daw tong mga to ng malapit kay Garo, sigurado ikamamatay nila yan dahil wala raw silang anti-radiation, hindi katulad ni Blast na siya meron At ito nga tingin-tingin si Blast dyan kay Garo at sabi niya nga rito na itong si Garo somehow napanatili niya pa yung kanyang sarili. So ibig sabihin kahit papano meron pang natitira sa kanya kahit konting pagkatao lang dahil nga di pa raw siya buo. Ibig sabihin yung power na naibigay kay Garo hindi pa kompleto. So kaya nga ito sabi nga ni Blast, hindi pa siya kompleto ng lagay na yan pero ang tindi na ng pagbabago nangyari sa itsura niya pati na sa lakas na nakuha niya, sa lakas na tinataglay niya. How much more pa kung kompleto na itong si Garo. At ito nga tuloy pa ni Blast, sabi niya nga sa loob-loob niya na sana sumama na lang daw itong si Garo sa kanya nang mapayapa. So kumbaga huwag na yung makipaglaban pa pero mukhang malabo raw yan kasi nga sa itsura nito ni Garo sa personality niya mukhang kakailangan daw talaga ni Blast na puwersahin pa itong si Garo na sumama sa kanya. So ibig sabihin talagang kailangan nilang maglaban dyan at magkaalaman kung sino mas malakas yung cosmic power sa kanilang dalawa. At din ito nga ngayon biglang tumawa na itong si Garo, tinatawanan niya itong sila Blast. So kaya nga ito nagulat dyan si Blast at sabi nga ngayon dito ngayon ni Garo, sinasabi ni Blast na meron siyang divine power, di magandang araw yun, hindi na masama. At saka isa pa, yung sinasabi raw ni Blast dito patungkol kay Garo na yung presensya lang ni Garo tiyak na ikamamatay na nung sangkatauhan ng mga tao, di mas magandang araw yun kasi ngayon finally ay naabot na nga raw ni Garo yung gusto niyang mangyari na siya nga raw yung maging simbolo ng fear. At eto nga ngayon napapatahimik na lang dyan etong si Blast. Sabay ito nga sabi nga ni Silverfang na huwag maging hangal etong si Garo. Pero ito nga ang tuloy nga dito ni Garo ay maglulook forward daw siya, ipapanoorin niya kung paanong mangyayaring pagbabago sa buong sangkatauhan under ng isang absolute evil. At ito nga sabi ni Garo, ang threat level niya God na. At so dito na nga ngayon nag-step forward itong si Silverfang at sabi niya nga dyan hindi
niya hayaan itong si Garo na gawin kung ano man yung binabalak niya. Pero yun nga, inawat siya rito ni Blast at sabi niya nga dyan kay Silverfang na wag na nga rin niyang ituloy ni Silverfang kasi nga kapag lumapit daw itong si Silverfang dyan kay Garo, sigurado ikamamatay niya yan. Pero ito nga, biglang sabi rito ni Silverfang wala siyang pakialam, hindi raw aalis itong si Garo hanggat hindi raw napapatay ni Garo itong si Silverfang. So parang over may dead body lang yung datingan ni Silverfang dito. Pero ito nga, habang pinagmamasdan ni Garo itong si Silverfang, sabi niya nga dyan na yung absolute evil hindi kinakailangan nito na merong iintindi sa kanya. At ito nga, naalala rin ni Garo itong si Tereo, sabi niya nga dyan na kapag meron daw yung sumasama sa kanya o yung mapasama lang sa paligid niya, minamalas nagiging miserable yung buhay nun. So kaya nga dahil dyan ay dapat isettle na nga rin ni Garo yung patungkol nga sa kanilang dalawa ni Silverfang. So ibig sabihin, tatapusin niya na raw dito sa pagkakataon na to itong kanyang master at hindi na siyang papakita pa kailanman dyan kay Tereo. At ito nga tuloy nga rito ni Silverfang tuloy ni Garo, ito yung pinakatamang gawin, yung best para kay Tereo at saka nga kay Silverfang. At pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon biglang talon dito kay Oculate dahil nga habang nagkakagulo dun sa mga hero, sabi niya nga dyan na ito na yung pagkakataon niya para tumakas. So kaya takbo-takbo dyan ito si Oculate, but din maya-maya is pang dito biglang nagdugo na. Ito si Oculate, bigla siyang naluha ng dugo dyan. At ito nga ngayon is back, bagsak rito bigla itong si Oculate. So dahil din yan sa radiation nga na nilalabas ni Garo. Pero ito nga nung tatayo na itong si Oculate ay medyo napahinto siya dahil malapit sa kanya may nakita siyang batang nakahiga. At ito nga yan, si batang Tereo bagsak na. At ito nga nagdudugo na rin yung ilong dito ni Tereo. So bumagsak din siya, inabot siya nung radiation ni Garo. So grabe, napakalakas naman ng radiation na nilalabas ni Garo. Medyo malayo na ito si Tereo, pero yun, bumagsak pa nga rin siya dyan. At then pagkatapos nga niyan is balik ulit dito kala Silverfang dahil napalingon na nga siya dyan sa kanyang likuran dahil biglang may sumigaw. Sabi nga rito, tumabi kayo dyan. At ito nga ngayon, boom, biglang may nagpass through ng pagkabilis-bilis dito sa kalagitnaan ni Silverfang sa kay Blast. At pagkatapos nga niyan is blagag. Dating ngayon, etong si Genos at ito nga inatake niya ito si Garo gamit etong kanyang ulo. So dito ay nagulat etong si Blast at saka nga etong si Silverfang. So ito ay sabi nga rito ni Genos na meron pang nag-iisa rito na hindi rin tinatablan ng radiation. At ito nga ngayon ay biglang dinampot lang siya rito ni Garo. Sabi niya nga dyan, aba, Demon Cyborg, napakabayani mo naman, sabi niya ganyan. So syempre hindi uubra sa kanya yung ginawang pag-atake ni Genos. But then ito nga ngayon ay tawa-tawa ng konti rito etong si Garo. Sabi niya nga dyan, ngayon naiintindihan niya na talagang malupit-lupit daw pala yung kalbo na yan. So referring kay Saitama dahil may ganitong klaseng apprentice pala daw siya, isang S-class hero. So kaya ngayon naiintindihan raw ni Garo na talagang malakas, mahusay ayang si Saitama. But then suddenly ay eto nga nag-fist bump na dyan etong si Blast. At eto nga nagsimula ng umikot-ikot rito etong infinite sign dyan sa kanyang kamao. At pagkatapos nga niya, bang! Dito atake dali-dali etong si Blast, ginamit niya itong kanyang dimension cannon. So kaya ito, napatingin kagad dyan itong si Garo at dali-dali talon dyan itong si Garo. So inilagad niya itong dimension cannon ni Blast at sabi niya nga dyan na pipilitin siya o popwersahin siya ni Blast na mapunta sa ibang dimension. Eh aba, hindi uubra yan, sabi niya ganyan. At ang hina raw ng atake nito ni Blast. But din suddenly ito nga sa may taas nito ni Garo, biglang may lobas din na portal. So nagulat dito itong si Garo at eto nga ngayon bigla siyang napunta dyan nga banda kay Blast. So yun, nasa likuran na dito etong si Blast, nakaporma na. At pagkatapos nga niya, blagag sa pool ngayon rito si Garo. So ginamit ni Blast itong kanyang gravity knuckles at eto nga lipad dyan etong si Garo. At ayun, sa may harapan niya may nagbukas na naman dito na isa pang portal. At so eto, talsik si Garo dyan sa may portal, bigla siyang nasuot dyan. At ito nga, bigla siyang lumabas rin dito sa gilid ng portal lang nga na to. So inabot pa ni Garo itong half ng katawan niya, yung binti niya nandyan sa may ulo na niya. Pero ito nga, tabingi pa rin yung mukha nga dyan ni Garo dahil sa lakas ng suntok sa kanya ni Blast. But then pagkatapos nga nito, blagag, grabe, nag-follow up na suntok pa rito etong si Blast. At ito nga, sa pool dyan ngayon etong si Garo. At pagkatapos nga niyan is back. So dito tuloy-tuloy si Blast sa pagsuntok nga dyan kay Garo. At ito nga ngayon is bam bam bam, hala, sige, grabe, talagang tinatadtad, ginugulpi ni Blast etong si Garo kaliwa kanan. At then pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, hala,
mahala, sige, grabe. So parang hinihilo ni Blast eh. Eto si Garo, ang bilis ng galaw nga rito ni Garo. Labas-pasok siya dyan sa dalawang portal na yan at maya-maya pa. Eto nga ngayon, close na ni Garo tuloy ni Blast etong kanyang portal. But then eto nga ngayon, habang sinasara ni Blast etong kanyang portal, maya-maya biglang may nagliwanag dun, isang maliit na butas. At eto nga ngayon, nagulat dyan, napadilat etong si Blast dahil maya-maya pa, boom, labas sa harapan niya itong si Garo. So parang wala na nangyari dito kay Garo. At eto nga ngayon, sabi nga ni Garo, ngayon alam ko na, sabi niya ganyan. At eto nga makikita na dito banda sa may isang kamay ni Garo, nakopya niya na etong atake ni Blast na kung tumagin ay Gravity Knuckles o Gravity Fist. So kaya nga ito talagang gulat na gulat dyan, napanganga pa etong si Blast. Nakikita niya dyan kay Garo at pagkatapos nga niya, mahala, sige, grabe. Dito nagtadtad na, bumawi ng bana. Etong si Garo, ito sa isang kamay niya, ginamit niya itong kanyang nuclear fission. Habang dito sa isang kamay niya naman, itong Fist of Gravity. At din pagkatapos nga niya, ito sa kabilang banda, nagbukas na nga rin dito ng pagkarami-raming portal. Ito si Blast, para nga salagin o para i-absorb yung mga atake sa kanya ni Garo. At din pagkatapos nga niya, bam, hala, sige. Dun sa may itaas tong dalawa, grabe, ang lalakas ng mga pagsabog. So mukhang dyan tinatransfer yata ni Blast yung mga suntok ni Garo. Dyan na lang sa may taas kasi nga kapag yan napunta sa may baba ay talagang mawawasak ay ang mundo. So yun si Garo, grabe, ang tindi ng atake niya kay Blast parang gigil na gigil dyan etong si Garo laban kay Blast. Batin pagkatapos nga yan nisyan guys. So hanggang dito lang etong sa episode 166 natin. So yun ay nagkagulo na, nagkaroon na ng action sa pagitan nga nito ni Blast at saka nga nito ni Garo. Pero in fairness ang lakas din talaga nga nito ni Blast, ang lulupit ng mga portal niya so parang deserve talaga itong si Blast na siya yung maging number 1 hero yun nga sa Hero Association natin. But yun nga guys, ulit maraming salamat sa walang samang pagsuporta at panood dito sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.